No? Tapos mga natin. 7.5. Okay. May binanggaan. Tapos dito, stereo. May tornilyo ha. May tornilyo na to. Ayun oh. Galing naman oh. Tignan nyo oh. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Day 6 na po tayo. Tungkol po dito sa Coaching Kuba na nire-restore po natin. Autobox ni Autorans. So ayan po. Mga kapatid, nakakaaliw pala itong Volkswagen. Aaminin ko po sa inyo, first time ko po na magre-restore or magre-repair ng isang Volkswagen. Napapanood ko dati sa YouTube kung paano to binubuo yung makina na ito. Ngayon ko napatunayan na ito palang Volkswagen, hindi siya mahirap gawin, hindi siya komplikado. At mura kung tutuusin kung ikaw ay masisiraan ng makina nito. Yung ginagawa ko po na ito na Beetle, itong si Coaching Kuba, nakita nyo naman yung makina na kinalas-kalas ko nung isang araw. Ang pagkakaalam ko ay ipamamasin shop ko lang itong cylinder niya. Ang kagandahan dito mga kapatid, hiwa-hiwalay yung mga cylinders niya. Ito yun no? Tapos ito naman yung kanyang piston. Nandoon yung mga connecting rod. Ngayon, itong cylinder block na to, kaya ganito ang design niyan dahil nga ito ay air-cooled. So ito ay pinapalamig ng hangin yung mechanical pan na nandoon sa loob ng makina. Ngayon, malaki na po kasi yung gap ng ng piston ring. Kaya po napagdesisyonan ko na magpalit sana ako ng piston ring at mga piston na rin kung may problema. At iniisip ko nga kung ito ba ay lalagyan ko ng liner para ibalik ko sa standard. So ganun yung nasa isip ko kanina. Pero nung tinawagan ko po yung supplier ng mga pyesa ng Volkswagen, aminin ko po sa inyo, first time kong magbubuo ng makina ng Volkswagen, ay meron po palang nabibili na bago. Ay ano? Ito po yung bagong piston. Ayan, tutulak yung piston. May piston ring na yan, may oil ring na yan. Yun po ang kagandahan dito. At ito po ay bago. Hindi mo na kailangan dalhin sa machine shop. A-assemblein mo na lang itong apat na to, itong engine block na to, doon sa kanyang nilalapatan na pinaglalagyan naman ng crankshaft. So ito kasi hiwa-hiwalay eh. May mga tornilyong mahaba ito. Kapag binuo mo na, nandito na yung connecting rod, nandito yung crankshaft, isang part ulit ng engine block yon, at ito nga pong apat na cylinders na to. Ayan, bago po lahat yan. Ito po yung piston pin, ito yung piston. Wala na nga lang yung piston ring dito. Ito pala, nakapasok dito. Eh, masyado na pong malaki yung gap. Saka yung dito po, medyo may may bawas na, hindi na maganda itong piston ring. Kaya po, ang plano nga sana ay ipamamasin shop ko na lang itong piston at piston ring, itong cylinders, pero hindi na pala kailangan. Dahil alam nyo mga kapatid, itong halaga ng pyesa na to na binili ko, 18,000 pesos lang po yung apat na yan. So kung 18,000 pesos, lumalabas po na 4,500 ang isa nito, kasama na yung block, kasama na yung piston, kasama na yung piston pin. At ang maganda doon, hindi ka na magpapa-machine shop. Bubuuin mo na lang yung makina mo. Kaya kung ikaw ay hobbyist, kung ikaw ay mekaniko at mayroon kang Volkswagen, hindi ka mamumroblema sa pagpapagawa ng sasakyan na ito. Yung binili ko po nung isang araw, ito nga po yung overhauling gasket. Ito po ay umabot ng kulang-kulang 7,000 pesos. So itong pyesa na to, saka itong mga cylinders, apat po yan, kasama na yung piston, ay umabot lang ako ng 25,000 pesos. Ngayon, yung bili ko dito sa Volkswagen na to ay 25,000 pesos din. So, nandun na po ako sa halagang 50,000 pesos. Ngayon, kung isasama ko yung ibang mga gastos, siguro dito sa ginagawa namin na to na body repair, nasa 40,000 pesos na ako. So, 50 plus 40, 90. Ngayon, kung ito ay papipinturahan ko, siguro another 60,000 pesos. So, 150 na po yun. Ngayon, lalagyan ko ng electronic power steering, lalagyan ko ng rack and pinion. Pakita mo yan. Ayan na yung rack and pinion. Eh, mga surplus naman yan eh. Pati yung aking electronic power steering, surplus naman yon. Siguro, safe na yung 250,000. Itong Coaching Kuba na to, tatakbo na to ng magandang-maganda at maayos na maayos. Malaki-laki yung pinalitan mo dito. Ito kayo ha? Saka talagang kinorte mo pa. Yung iba, ano lang, plat lang nilalagay dyan, Oh, ginaya niya yung dito,
Korting-korte talaga. Ito yung kauna-unahan na Beetle, Volkswagen Beetle, 1972 model na lalagyan natin ng rack and pinion. So yun, pinag-aaralan nila yung mga pedal kasi kalug na. Meron naman kaming torno dito. Ayun oh. Kaya kayang-kaya namin gumawa ng pyesa. May lathe machine at may milling machine din po kami. Malapad kasi yung stereo. Kunin mo yung stereo. Ayoko nang bumili ng ibang stereo kasi ito old school naman na to eh. No? Poporma natin tong KT5 dito. Ang unang plano ko mga kapatid, dito ko ilalagay yung stereo. Kaya lang, maglalagay kasi tayo ng aircon. So dito na ngayon malalagay yung ating air conditioning. No? So susukat ko lang to. Ang gagawin mo dito kuya no? Ito okay lang matabas mo ng buo itong gilid. Tapos putulin mo doon. Pero ito, dapat diretso, susugatan mo lang yan. Hindi mo siya itutuloy na putulin. Tapos igagano natin. Oo, tapos igagrinderin na lang. Ito rin ganon. Sukat na namin yung stereo. Yun. Okay. Yan talaga ang forma niyan, yan. Tapos dito, maglalagay tayo ng stopper. Kaso ang problema, bumangga pala dito sa wiper. Sa motor ng wiper. Hindi ko lang alam kung tatamaan to. Okay. So done po ngayon tayo dito sa KT500 installation, ating stereo. May konting problema yung sa wiper natin, pero madali lang yan. Baka palitan ko pa to na ibang linkage kung sakasakali. So yung ating gauge doon is yung ating odometer. Tapos ito yung ampere natin. Lahat nakatago yan ha. Ito yung ating odometer. Hanggang 140 kaya tumakbo. Alam nyo mga kapatid, ang nag-design ng Volkswagen Beetle ay isang napakagaling na tao. Ang nag-utos sa kanya na i-design ito ay si Hitler. At noong panahon na yon, ang gusto ni Hitler, dapat itong Beetle na ito ay tatakbo ng matipid sa fuel. Ang nag-design po na to ay si Ferdinand. Pero hindi po si Marcos ha. Si Ferdinand Porsche. Ito ay maiksing trivia lang na napanood ko rin sa documentary. Nung panahon din na yun na dinisign ni Ferdinand Porsche, yung Type 32 na sasakyan ay ginamitan din niya ng torsion bar. Ito po yung torsion bar at yun naman yung nasa harap na yon. Yung may dalawang tubo na yan, nandiyan po ang torsion bar. Ngayon, dalawang unit lang yung ginawa niya na Type 32 na yon nung siya ay nandoon na sa Germany. Galing siya sa ibang bansa, umalis siya doon dahil hindi sila nagkasundo, kaya lumipat siya ng Germany. Porsche's design ideas were by no means as outlandish as many around at the time, but he still managed to make many enemies in the conservative German motor industry. He left Daimler after a disagreement in 1928. And when a new venture in Austria collapsed because of the Wall Street crash, Porsche decided he had no alternative but to establish an independent design team in Germany. Ito na, yun po ay 1932. Pero pagdating ng 1933, si Hitler na ang leader ng Germany, yan na po, lumabas na yung kanyang panukala na people's car. But the Type 32 with its air-cooled rear engine and distinctive body shape would be Porsche's starting point for the design of a German Volkswagen, or people's car. When Adolf Hitler came to power in 1933, he ordered the building of a new system of freeways known as autobahns. Hindi po autoruns, autobahns. At ang sinabi nga po ni Hitler, kailangan ay gumawa ng people's car, maraming mga maliliit na sasakyan na ibebenta ng mura sa kanilang mga working class. Dahil sa si Hitler po ay isang diktador at sobrang higpit niya, sinabi niya kay Porsche na kailangang makagawa ka ng sasakyan na maliit lang at matipid sa gasolina. Hitler summoned Porsche to a meeting in the autumn of 1933 and set out his design parameters for an air-cooled family car that could be produced for less than 1,000 German Reichsmarks. So meron siyang gustong gawin, meron siyang sariling sketch na binago niya yung Type 32 na sketch ni Ferdinand Porsche. Ngayon, alam niyo po ba mga kapatid, base rin dito sa documentary na pinanood ko,
si Hitler pala ay hindi marunong magmaneho. The job of driving Hitler from the ceremony was given to Ferry Porsche, Ferdinand's son. This car was presented to Hitler for his 50th birthday. Hitler never learned to drive. Si Hitler, ang gusto niyang buuin ay yung mga maliliit na sasakyan. At ito nga po ang sabi niya kay Ferdinand Porsche na tignan mo na lamang yung Beetle. Ayan, kasi yung Type 32 na ginawa ni Porsche ay malaki, mahaba. Pero yung mukha nun ay parang Beetle na. So gumawa ng sariling sketch si Hitler at sinabi niya kay Porsche na tignan mo na lang yung Beetle, yung mismong insect. Yung sa lagubang ba yun? Parang gano'n, no? Yung sa lagubang, tignan mo na lang ang itsura niyan at iyan ay para mapabilis yung streamlining na gusto niyang mangyari. Ayan. So doon na po nagsimula yung Beetle na iyan nga po ay pinangalanan naman ni Ferdinand Porsche na Type 60 na kanyang ginawang sasakyan. At dahil nga po si Hitler ay mahigpit, pati yung mga sumasakay, dapat daw po doon sa decree na ginawa niya ay yung mga magulang at yung anak ay nandoon lamang sa isang sasakyan, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kaya nga po yung Beetle, yung Coaching Cuba, ay mayroong 2 sa harapan at 3 bata naman ang nakasakay sa likod. Mahigpit po pala yung decree na yon ni Hitler nung panahon na yon. Eh paano kung maraming anak? Paano kung katulad dito sa Pilipinas? Hindi talaga pwede yun. So mga kapatid, pumayag si Porsche doon sa plano ni Hitler na gumawa ng maraming mga sasakyan. Kaya noong 1934, nakagawa siya ng 2 unit na sasakyan. Yung isa ay top-down na Beetle na at yung isa nga po ay yung sedan, yung Coaching Cuba. In 1936, 3 more experimental prototypes were built. They were prepared by Porsche to undertake a punishing test program, which would be carried out by the German Automobile Manufacturers Association. Ngayon mga kapatid, hanggang doon na lang yung kwento kasi yan naman ay pinanood ko lamang dito sa documentary. Ang maganda po dito sa binanggit ko sa inyong trivia, no? Nung panahon pa lang ni Hitler, ay gusto na niya na yung mga sasakyan na gagawin nila ay matipid, fuel efficient. Hitler's specifications were strict. The car was to be very fuel efficient, capable of traveling 100 kilometers on just 7 liters of fuel from its front-mounted tank. No, yung 7 liters na gasolina ay dapat tumakbo ng 100 kilometers. So, kung i-compute mo yon, pasok siya doon sa 15 kilometers per liter. Yung ginagamit kong Crown, yun po ay nasa mga 5 kilometers per liter lang. Napakalakas po sa gasolina. Kaya ako, mas ginusto ko na ito ay ayusin para ito na ang gagamitin ko na aking pang-daily. Pero kung tutuusin, mas matipid yung mga sasakyan ngayon, no? Na mga maliliit, no? Diyan sa Japan, yung mga K-cars, tapos yung mga maliliit na sasakyan natin dito, yung mga Wigo, yung mas maliit pa sa Vios na ginagawa, kaya lang medyo mahal din. Kung kayo ay mayroong Volkswagen na gusto nyo pang buhayin at gusto nyo pang ayusin, huwag po kayong matakot na mag-restore ng inyong Volkswagen. Kasi nakita nyo, napakasimple ng Volkswagen, hindi siya komplikado. Ito ang transmission, nandoon yung engine, ito na halos yung kalahati ng engine, tapos ang kanyang suspension, matibay, naka-torsion bar, pati dun sa harap. Ngayon, ang additional na lamang na gagawin nyo, kung hindi naman bulok yung inyong Volkswagen, hindi bulok ang kaha, wala namang problema sa engine at transmission, ang maipapayo ko lang ay pa-convert nyo ng rack and pinion at power steering at lagyan natin ng electric aircon. Kasi maraming mga may Volkswagen nung araw, hindi na nila ginamit ang kanilang mga sasakyan kasi nga marami na ring mga murang sasakyan noon na mayroon ng aircon. Naabutan ko pa mga bandang 1978, 79, yung mga taxi noong araw, pwede kang mamili kung aircon or hindi. Kasi nga noon, pag hindi aircon, mas mura yung bagsak ng metro. Pero pag naka-aircon, mas mahal. So mga kapatid, kung meron kayong sasakyan na Volkswagen at gusto nyong i-restore, ang importante lang naman dito, tulad nga po nung sa araw-araw na ipinapakita ko sa inyo, day 6 na po tayo ngayon, malaki-laki na po yung natrabaho natin, pati yung body repair nung tukayo ko, tapos si Engineer Tolitz, ikinakasan na yung rack and pinion. Tapos yung engine natin, eto na, kanina, inaayos na ni Ka Richard. After na magawa ng latero, itong body repair, pati dito sa pinaka-body niya, ay pupunta naman doon tayo sa painting. So ang gusto ko dito ay strip to metal na
para talagang makita ko kung merong portion ng body na kinakain na rin ng kalawang. Kaya kung kayo po ay merong ganitong sasakyan, hinihikayat ko po kayo na ipaayos nyo. Kung magaling at hindi naman kamahalan yung talyer na pagdadalhan nyo at ipakita nyo yung vlog na ito, masasabi ko po na kaya nyong i-restore at magamit ang inyong kotseng kuba na magiging kapaki-pakinabang pa po sa inyo. At sinisigurado ko, yung lolo na mayroong kotseng kuba, kapag yung sasakyan na yan ay ginamit ng inyong apo or apo pa sa tuhod, napakalaking regalo sa kanila yan. Napakasarap gamitin at siguradong kung magandang-maganda itong kotseng kuba na to, ay magiging proud ang inyong mga apo. Talagang ito ay neck breaker kung ang gagamit nito ay yung mga kabataan ngayon. Mga kapatid, sana po nagustuhan nyong muli itong episode ko ng Autobox by Autorans. Huwag po kayong magsasawa at sa araw-araw ay magpapakita po ako sa inyo ng updates tungkol po sa ginagawa namin dito kay Kotseng Kuba. Kung pwede po, paki-share, paki-like, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.